Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2501 hanggang Kabanata 2510. Kabanata 2501. Malalim ang pagkalito at pagsisisi ng Ice Blue Night King. Hindi niya kailanman inakala na ang pagdadala kay Hansen sa Extreme King ang magiging simula ng napakaraming gulo. Kung mabibigyan lang siya ng pagkakataong baguhin ang nakaraan, hinding-hindi niya dadalhin si Hansen mula sa Narrow Moon. Kung pwede lang ibalik ang panahon, hindi niya pipilitin si Hansen na sumama sa Extreme King. Sa katunayan, kahit palumuhad si Hansen sa harapan niya at tawagin siyang lolo, hindi pa rin niya ito isasama. Sasampalin pa niya ito hanggang bumagsak sa lupa at uutusan na manatili sa Narrow Moon. Doon na lang sana si Hansen gumawa ng gulo sa rebate. Para sa Ice Blue Night King, saan man pumunta si Hansen, palaging may dala itong kaguluhan at sakuna. Pero nakakalungkot mang isipin, walang rewind ang mundo. Kaya ngayon, parang saysubog ang ulo ng Ice Blue Night King sa sakit. Anong pumasok sa isip ko noon at pinilit ko pa siyang sumama? Gusto niyang sampelan ang sarili niya sa inis. Pumatay ng prinsipe si Hansen. Nagpanggap siyang prinsipe. Nagnakaw siya ng mga kayamanan at kapangyarihan mula sa Extreme King. Bawat kilos at salita ni Hansen ay para bang hinihila si Ice Blue Night King sa bangin ng kapahamakan. Alam niyang tapos na siya. Siya ang nagdala kay Hansen sa Extreme King, at alam niyang malapit na siyang madamay sa lahat ng ito. Kahit pa hindi siya ituring na kriminal, sigurado siyang hindi nauusad ang kanyang karera. Pero hindi pa iyon ang pinakamasama. May natanggap pa siyang balita mula sa Extreme King, nakalampas si Hansen sa lahat ng hadlang na inilagay ng Extreme, nilibot ang buong Changxia system, at nakarating sa mga sistema ng Chaos. Hindi alam ni Ice Blue Night King kung paanong nagawa ni Hansen ito. Hinahabol siya ng buong universo, pero nakarating pa rin siya sa mga sistemang iyon. Talagang nakakalito. Ngayon, may natanggap siyang bagong utos. Kailangan niyang pigilan si Hansen sa kahit anong paraan. Kapag nakalusot si Hansen, para na rin siyang natanggal sa serbisyo. Hindi na siya magiging kapitan ng Ice Blue Knights. Habang iniisip ang misyon nilang pigilan si Hansen, pakiramdam niya'y may malamig na kamaong humihigpit sa kanyang sikmura. Napanood ni Ice Blue Night King ang live stream ni Hansen sa Changxia system. Delikado ang Systems of Chaos, pero mas madali ang paggamit ng teknolohiya roon kumpara sa Changxia. Nagulat siya ng identify ni Hansen si Lando. Para iyong milagro ng Diyos. Mahirap paniwalaan. Ang mas nakakatakot pa, nakita niya sa video ang laban ni Hansen. Hindi siya sigurado kung kaya niyang pigilan ito, kahit pa buong puwersa ng Ice Blue Knights ang isabak niya. Wala siyang kahit katiting na kumpiyansa. Pero utos ay utos. Kailangan niya itong sundin. Kapag sumuwi siya, wala nang makapagliligtas sa kanya. Gamit ang impormasyon mula sa Extreme King at ang kanyang kaalaman sa Systems of Chaos, inihanda niya ang mga Ice Blue Knights upang salubungin si Hansen. Yumapekto ito. Kitang-kita nila ang bagbog na White Whale. Nang makita ni Hansen si Ice Blue Night King, nagulat siya. Sinasadya niyang umiwas sa headquarters ng Ice Blue Knights, pero nahuli pa rin siya. Mukhang alam na ng Extreme King na nasa Systems of Chaos na ako. Malamang magsisidatingan na naman ang mga tulad ni Meng Lai, bulong ni Hansen sa sarili. Hansen, kung titigil ka na at sasama sa amin pabalik sa Extreme King, maayos pa ang lahat, ani Ice Blue Knight habang nakatingin sa putlang White Whale. Bumukas ang bibig ng White Whale at lumabas si Hansen. Kahit sunod-sunod ang laban, hindi halata kay Hansen ang pagod. Mapula pa ang pisngi niya at parang ang saya-saya niya. Nakangisi pa siya ng nakakaasar. Ice Blue Night King, kamusta ka na, pare? Bati ni Hansen na may ngiti. Tinitigan lang siya ng Ice Blue Night King. Naalala niya nang kunin niya si Hansen mula sa Narrow Moon at napansin niyang malaki na ang pinagbago nito. Sa sandaling iyon, hiling ng Ice Blue Night King na sana'y hindi niya kailanman nakita ang mukha ni Hansen. Bumalik ka sa Extreme King o masasaktan ka, mariing sabi ni Ice Blue Night King. Nakahanda na ang mga kanyon at armas para paputukan si Hansen. Handang-handa na ang mga Ice Blue Knights. Isang utos lang ng kapitan nila at kaya nilang pasabugan ang isang planeta. Pero kaharap si Hansen, walang kumpiyansa si Ice Blue Night King. Maraming deified beings na ang humabol sa kanya pero nakaligtas pa rin siya.
Hindi basta-bastang kalaban si Hansen. Ice Blue Night King, kailangan ko ng 10 kubikong metro ng Cloud Crystal Stone. At 3,000 galon ng V758 Geno Fluid, biglang sabi ni Hansen habang naglista. Nagulat ang mga Ice Blue Knights. Hindi nila alam kung ano ang pinagsasabi ni Hansen. Labanan na dapat ito, bakit siya humihingi ng mga gamit? Yun ba ang hinihingi niya? Isip ni Ice Blue Night King. Nakakatawa ito. Anong ibig mong sabihin? Malamig na tanong ni Ice Blue Night King kay Hansen. Ibig kong sabihin, bilasan nyo na at ibigay ang hinihingi ko. Bibigyan ko kayo ng 3 oras, sabi ni Hansen na halatang naiinis. Nagkatinginan ng mga Ice Blue Knights. Pinaghahanap si Hansen ng Extreme King, pero siya pa ang nagdidikta ng listahan ng bibilhin at deadline. Kalokohan. Hansen, nababaliw ka na ba o ako na ang naloloko? Kami ang Ice Blue Knights. Kami ay makapangyarihang puwersa ng Extreme King. Kilala kami sa buong universo at, sige na, itigil mo na yung speech mo. Dalhin mo na lang ang mga gamit ko. Mayroon na lang kayong 2 oras at 58 minuto, putol ni Hansen sabay palekpak. Sa sandaling iyon, may lumabas pang 2 nilalang mula sa White Whale. Mga king-class creatures. Sa pagitan nila, bitbit nila ang isang taong walang malay. Wasak ang katawan nito. Basag ang mga buto. Duguan ang damit at hindi makalakad ng mag-isa. Hawak siya ng 2 hari sa kaliwat kanan. Nang makita ito ni Ice Blue Night King, natuyuan siya ng laway. Tinitigan niya si Hansen, tapos ang lalaki. Hindi siya makapaniwala. Si Bai Wuchang, paboritong anak ni King Bai, Diyos ko, anong ginawa ni Hansen? Bulalas ni Ice Blue Night King sa sarili. Nanlumo siya. Hindi pa sapat ang pagpatay ni Hansen kay Prince 16, ngayon hostage pa niya ang pinakamamahal na anak ni King Bai, si Bai Wuchang. At magbog sarado pa ito. Walang ibang pwedeng gumawa yun kundi si Hansen. May 25 minuto pa kayo. Kapag hindi ko nakuha ang lahat ng gusto ko sa oras, pupugutan ko siya, wika ni Hansen habang hinawakan sa buhok si Bai Wuchang at tinitigan si Ice Blue Night King na parang tulala. Kabanata 2502. Galit na galit ngunit walang magawa ang mga Ice Blue Knights habang pinapanood ang pag-alis ng White Whale. Kahit na napakaraming armas at kanyin ang nakatutok dito, wala ni isa ang naglakas loob na pindutin ang gatilyo sa sira-sirang White Whale. Pinanood lang nila ito hanggang tuluyang mawala sa kanilang paningin. Nananatiling malungkot ang mukha ng Ice Blue Night King. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa, pero sa kaloob-looban niya, may kaunting saya. Bagamat hindi niya sasabihin ng lantaran, ang pagkakaroon ni Hansen ng hostage na si Bai Wuchang ay nangangahulugan na hindi na niya kailangang habulin pa si Hansen. Ayaw kasi ng matataas na opisyal na mauwi sa labanan ang engkwentro ng Hansen at ng Ice Blue Knights. At para sa kanya, malaking ginhawa iyon. Kahit hindi pa siya aktwal na nakipaglaban kay Hansen, may kakaibang kaba siyang naramdaman nang makita ito. May misteryo sa paligid ni Hansen at sa mga nagawa niya. Hindi masukat ang lakas ni Hansen, at nakakatakot iyon. Pakiramdam ni Ice Blue Night King, kapag nakipaglaban sila kay Hansen, tiyak na madudurog sila. Knife! Sobrang delikado pala ng tinuruan mong estudyante, buntong hininga niya, bago inutusan ang mga tao niyang bantayan ang direksyon ng lipad ni Hansen. Gitling-gitling-gitling. Samantala, tinitigan ni Hansen ang dami ng supply sa kanyang barko at napangiti. Ang mga ito ang mga materyales na kailangan upang ayusin ang White Whale. Ngayong nasa kanya na ang mga ito, baka mas maging maayos at mabilis ang kanyang pagtakas. Si Fang Qingyu at ang mga pirata ay parabang nananaginip. Hinuli sila ng mga Ice Blue Knights, pero nakalusot silang walang gasgas. Sa halip, nabigyan pa sila ng sandamakmak na supply. Ito ang tunay na kayamanang pandagat. Ninakawan natin ang Extreme King. Mas matapang pa tayo kaysa sa mga totoong pirata, wika ng mga pirata sa sarili. Unti-unti, nararamdaman nilang hindi pala masamang ideya ang sumama kay Hansen. Ngunit alam rin nila na dahil sa ginawa ni Hansen, siguradong galit na galit ngayon ang Extreme King. Malabong hayaan na lang sila ni King Bai. Mas malalaking panganib ang tiyak na darating. Ibinahagi ni Hansen ang ilang supply. May pagkain kaya lahat ay nabusog at nakainom. Hindi naman talaga na-excite si Hansen sa mga nakuhang pagkain, pero masaya siyang nabusog ang kanyang crew. At tungkol naman sa mga materyales para ayusin ang White Whale, inutusan niya ang mga pirata na ipasok ito sa Crystal Reactor. Doon, kusa nang mag-aayos ang White Whale. Ang kailangan lang nito ay sapat na fuel at materyales. Hindi pa ito nagse-self-repair noon dahil kulang ang Crystal Reactor nito sa fuel. Ngayon, sapat na ang fuel kaya nagsimula ng mag-ayos ang barko.
Dahan-dahang nagsasama ang mga sirang bahagi, pero matagal pa bago ito tuluyang gumaling. Gitling gitling gitling. Kapitan, may sumusunod sa atin. Sigaw ng isang pirata papunta kay Hansen. Huwag niyo silang pansinin. Ituloy lang natin, sagot ni Hansen na parang hindi nagulat. Sa totoo lang, magiging mas nakakapagtaka kung hindi ipinahabol ng Extreme King si Ice Blue Night King. Wala siyang pakialam sa ganung tale. Kapag tuluyang naayos ang White Whale, magiging kasintibay na ito ng isang Defied. Kaya kung sumugod man ang Ice Blue Knights, madali lang silang takasan. Malapit na tayo sa lugar kung saan nagbantay dati si Night River King, naisip ni Hansen habang tumitingin sa paligid. Interesado si Hansen sa diary ni Night River King. Noong una, wala siyang pagkakataong imbestigahan ito, pero ngayon, may panahon na siya para mag-usyoso. Kailangan pa ng oras para maayos ang White Whale, at hindi rin niya maaalis agad ang buntot na ibinigay sa kanya ni Ice Blue Night King. Kaya habang may panahon siya, naisip niyang silipin kung ano ang tinutukoy ni Night River King sa kanyang diary. Inakala ni Ice Blue Night King na pagkatapos makuha ni Hansen ang mga supply, tatakbo na ito palayo. Pero hindi. Sa halip, bumalik pa siya malapit sa lugar kung saan nakastation dati ang Ice Blue Knights. Ano bang ginagawa ng G***gang to? Halos mabaliw na isip ni Ice Blue Night King. Ang pagkuha niya kay Hansen mula sa Narumon ang pinakamasamang desisyon ng buhay niya. Wala namang pakialam si Hansen sa iniisip niya. Ipinilot niya ang White Whale papunta sa border ng Ice Blue System, direkta sa planetang dating binabantayan ni Night River King. Pagdating niya roon, nakita niyang naroon na rin si Ice Blue Night King kasama ang mga tauhan niya. Hansen, bakit nandito ka pa? Anong kailangan mo? Tanong ni Ice Blue Night King habang pilit kinokontrol ang inis. Kung pwede lang, gusto na niyang patayin si Hansen sa oras na iyon. Wala, napagod lang ako. Magpapahinga muna ako rito. Sige lang, gawin niyo ang kailangan niyo. Hindi niyo na kailangang bantayan pa ako. Magpapahinga lang ako rito sa planetang ito bago umalis, nakangiting sagot ni Hansen. Sino bang gustong magbantay sa'yo, ayop ka? Napamura si Ice Blue Night King sa inis, kahit gusto niyang pigilan ang sarili. Galit na galit siya, pero hawak pa rin ni Hansen si Baywatch Ang. Hindi siya maaaring gumawa ng kahit anong hakbang na makakapinsala kay Baywatch Ang. Kaya inutusan niya ang mga Ice Blue Knights na huwag pakialaman si Hansen. Pinababa ni Hansen ang White Whale sa planeta ni Night River King. Tumingin siya sa mga kalapit na planeta pero wala siyang nakita ni isang nilalang na tinukoy sa diary. Maging ang mga numerong binanggit, wala rin. Ayon sa diary, dapat kulay purple ang mga nilalang at may 40 may numerong tag. Lahat sila ay King Class. Dapat madali silang mahanap. Pero walang ni isang King Class creature sa buong planeta. Dalawa lang na King Class ang naroon at mga Ice Blue Knight pa, walang kinalaman sa diary. Wala na ring ibang King Class Synergeneics roon dahil nilinis na ng Ice Blue Knights ang lugar. Kung meron mang natira, mga mabababang antas na lang. Pumunta si Hansen sa partikular na bahagi ng planeta kung saan daw nagtrabaho si Night River King pero wala siyang nakitang kakaiba. Medyo nadismaya siya. Hindi rin siya pwedeng magtagal. Kapag dumating ang gaya ni Meng Lai, delikado ang lahat. Kung hindi talaga nangyari malapit sa pwesto ni Night River King ang tinutukoy sa diary, baka wala na talaga akong pag-asa. Masyadong malaki ang planetang ito para saliksikin sa loob ng 1 o 2 araw, naisip ni Hansen. Nagsisimula na siyang sumuko nang biglang lumapit si Bauer. Bauer, bakit? Tanong ni Hansen habang nakayuko. Inilahad ni Bauer ang maliit niyang daliri at kinawayan si Hansen. Alam na agad ni Hansen ang ibig sabihin. Lumuhad siya sa harap ni Bauer. Idinikit ni Bauer ang maliit na bibig niya sa tainga ni Hansen at bumulong, "Daddy, may kayamanan." Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Hansen pero hindi niya ito ipinakita. Mahinang tanong niya, "Alam mo ba kung nasaan?" Tumanggaw si Bauer, dahilan para lalo siyang kiligin. Binuhat niya ang bata at lumabas ng White Whale. Sinabi niya sa isang pirata, "Bantayan niyo si Baywatch Ang. Maglalakad-lakad lang kami ni Bauer." Kabanata 2503. Pinapanood ng mga Ice Blue Knight si Hansen sa pamamagitan ng kamera at lahat sila'y nakakuyom ang panga. Para siyang magnanakaw na pumasok sa bahay nila, binugbog ang anak nila, tapos ninakawan pa sila. At imbes na tumakas, umupo pa ito sa likod bahay para uminom ng tsaa. Sino bang hindi magagalit sa ganon? Ang mas masahol pa, dahil bihag ni Hansen si Baywatch Ang, wala silang magawa laban sa kanya. Napilitan silang panoorin lang ito habang naglalakad-lakad ng maayos sa planeta. Ano ba talaga ang balak niya?
Tanong ni Ice Blue Night King habang tinatitigan si Hansen. Hindi niya mahulaan kung ano ang tunay na layunin ni Hansen sa pagpunta roon. Sa sobrang delikado ng sitwasyon ni Hansen, iniisip ng lahat na mas mabuting tumakas na lang siya agad. Kahit gaano pa siya kalakas, wala siyang laban sa mga deified elites. Kapag dumating ang mga deified ng Extreme King, tiyak na mapapahamak siya. Pero hindi siya tumatakas. Parang wala lang, paikot-ikot pa siya roon. Dahil dito, lalong naguguluhan si Ice Blue Night King at ang iba pang matataas na opisyal. Nagpadala sila ng video kay King Bai. Pati ang mga deified elites ng Extreme King ay nalito rin sa ginagawa ni Hansen. Para bang hinintay lang nito na dakpin siya. May sabuatan ito. Siguradong may tinatagong plano si Hansen, sabi ni Sixth Uncle habang nakakagatlabi. Naniniwala silang may plano si Hansen na malapit ng lumantad pero wala silang ideya kung ano ito. Lahat ay nagtangka manghula pero sobrang dami ng posibilidad kaya walang malinaw na sagot. Padalhan agad ng utos si Fourth Uncle at ang iba. Kahit anong balak ni Hansen, wala yan sa mga deified, malamig na tugon ni King Bai. Kahit hawak na ni Hansen ang pinakamamahal niyang anak, hindi ito mukhang nababahala. Kalma lang siya at parang walang nangyayari. Ama, pakiusap, hayaan niyong ako na ang manguna sa pagpunta sa Systems of Chaos. Kailangan naming iligtas si Bai Wuchang, pakiusap ng Crown Prince habang yumuyuko. Magkapatid sila ni Bai Wuchang sa iisang ina, kaya mas malapit siya rito kaysa sa ibang prinsipe. Pero hindi lang dahil sa dugo ang dahilan ng kanyang pakiusap. Napakatalino ni Bai Wuchang at minahal siya ni King Bai. At dahil ayaw rin ni Bai Wuchang sa trono, todo suporta siya sa kapatid niya maging Crown Prince. Sa pamamagitan ng ganitong pakiusap, mapapaisip si King Bai na mahal ng Crown Prince ang kanyang kapatid. At wala rin naman siyang nawawala kung sasama siya. Pero malamig pa ring sagot ni King Bai, nasa kritikal na yugto na ang kasunduan natin sa Mecca. Kailangan mong bantayan ito. Huwag kang mag-alala. Kaya ni Fourth Uncle ang problema. Paparating na rin si Miss Mirror. Gitling. Habang buhat si Bauer, patuloy sa paglalakad si Hansen sa planeta. Hindi talaga ito mainam na lugar para sa mga nilalang. Maliban sa base, mahirap tirhan ang paligid. Kaunti lang ang mga xenogeneics na kayang mabuhay dito. Para itong mabatong buwan na puno ng mga bunganga ng bulalakaw. May maliliit na kasing laki ng football field, at may malalaki ring parang lambak. Dahil sa gravity ng planeta, palaging may bumabagsak na meteor mula sa kalawakan. Ngayon, hawak na ng Ice Blue Knights ang planeta kaya nasa Syra agad ang malalaking meteor bago pa man magdulot ng pinsala. Ang mga bunganga sa paligid ay mula pa noong hindi pa nila hawak ang lugar. Tahimik na ginabayan ni Bauer si Hansen. Maya-maya pa, narating nila ang isang maliit na bunganga. Sumilip si Hansen sa loob at may nakita siyang basag na bato sa gitna. May metalikong kinang ang bato, pero hindi ito kulay purple gaya ng inaasahan niya. Medyo nadismaya siya. Pero kung sinabi ni Bauer na may kayamanan, siguradong may halaga iyon. Naging mas magaan ang pakiramdam niya. Pinapanood ni na Ice Blue Night King at ng iba pa sa video si Hansen habang nilalapitan ang bato. Lahat sila'y naguguluhan sa ginagawa niya. Nagpupumilit silang hulaan kung ano ba ang tunay niyang balak pero wala pa ring malinaw. Habang nakatitig sila, inalis ni Hansen ang ilang mga bato. Sa camera, nakita nilang may mga kulay purple na kabute sa ilalim ng mga bato. Gulat na gulat ang lahat. Ang planetang iyon ay hindi kanais-nais sa kahit anong anyo ng buhay, kaya't maging mga halaman ay bihirang mabuhay doon. Kahit mga xenogeneics ay hirap makasurvive. Tanging mga nilalang na akma sa kalawakan ang maaaring tumagal. Ngunit ngayon, may nakita silang mga kabute, kulay purple, kasinlaki ng kamao. Isang bihirang tagpo. Napangiti si Hansen sa nakita. Habang sa video, kabute lang ang nakikita ng iba, si Hansen ay ramdam ang lakas ng buhay ng mga ito. Lahat sila ay may lakas na kapantay ng King Class Xenogeneics. Mga halaman na Xenogeneic, tanong ni Hansen sa sarili. Tinansya niyang may humigit kumulang 70 kabute. May malalaki, may maliliit, pero lahat ay may King Class Life Force. Ito kaya ang mga numerong tinukoy ni Night River King. Purple na kabute, pero hindi. Ayon sa mga numero, tila nila lang ang tinutukoy, hindi mga halaman. Ang mga kabute ay posibleng naimpluwensyahan lang ng mga numerong iyon. Pero nasaan ang mismong nilalang? Tiningnan niya ang paligid. Maliban sa mga kabute, wala siyang makita. Kung nandito sila dati, nasaan na sila ngayon? Naalala niya ang diary ni Night River King, pero walang eksaktong lokasyon ang binanggit doon. Tiningnan ni Bauer ang mga kabute, at parang natutokso na siyang tumulo ang laway. Daddy,
Pwede ko ba silang kainin? Kainin mo sila, tanong ni Hansen habang inabot ang isa. Pero bago niya ito mahawakan, biglang gumalaw ang kabute. Lumaki ang sombrero nito, tapos lumiit, sabay naglabas ng purple na usok. Agad na tinakpan ni Hansen si Bauer gamit ang Jadescan Godlight. Naggawa siya ng yelong pader para harangin ang lason. Pagdikit ng usok sa yelo, agad itong natunaw, kinain ng lason ang yelo. Napakunot noo si Hansen. Matindi ang lason nito. Nabigla rin si Ice Blue Night King at Sixth Uncle na nanonood sa video. Hindi nila mawari kung anong nilalang ang kabute, pero malinaw, King Class Plant Xenogeneics ito. At ang kanilang lason ay napakamakapangyarihan. Bauer, seryoso ka bang gusto mong kainin yan? Tanong ni Hansen. Hindi yan ang tinutukoy ko. Yun. Sabay turo ni Bauer sa tabi ng mga kabute. Kabanata 2504. Sinundan ni Hansen ang mga utos ni Bauer kung saan siya dapat tumingin. Sa gitna ng kumpol ng mga kabute, may maliit na kumpol ng damo na hindi naman kahanga-hanga sa paningin. Ang damo ay may taas lang na 3 o 4 na sentimetro. Napakaliit, tuyot na dilaw, at parang patay na. Kung hindi itinuro ni Bauer, hindi ito mapapansin ni Hansen. Gusto mong kainin yang damo? Tanong ni Hansen kay Bauer, gulat na gulat. Sa isip niya, kailan pa nagbago ng panlasa si Bauer? Akala ko mahilig lang siya sa matatamis. Hindi yung damo. May nakabaon sa ilalim niyan, mahina niyang sagot. Sa ilalim. Agad na napagtanto ni Hansen ang ibig sabihin ni Bauer. Parang ugat lang ang damo, ang tunay na pakay ay nasa ilalim nito. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Hansen ang ghost teeth knife at nagsimulang gumupit ng daan patungo sa damo. Tinaga niya ang ilan sa mga lason na purple na kabute. Walang sinabi sa kanya ang mga king class na halamang xenogeneic. Isang hiwa, isang kabute ang natatanggal. Kahit ang mga ugat ay pinutol niya. Nagpakawala ng lason ang mga kabute, pero ginamit ni Hansen ang kanyang yelong liwanag para harangin iyon. Kahit gaano kalakas ang lason, wala itong epekto sa kanya. Xenogeneic King Hunted, Toxic Umbrella Mushroom. Xenogeneic Gene Found. Nagulat si Hansen. Talagang mga king class na xenogeneic ang mga purple na kabute. Kung ang tinutukoy sa diary ni Night River King ay mga Toxic Umbrella Mushroom, baka may nagbago sa kanila kaya naging king class. Maaaring hindi sila ganoon kalakas dati. Pero kung totoo nga ito, ano ang nagpalakas sa kanila? Yung damo kaya? Xenogeneic King Hunted, Toxic Umbrella Mushroom. Xenogeneic Gene Found. Obtain Toxic Umbrella Mushroom Beast Soul. Pagkatapos patayin ang 30, nakakuha si Hansen ng King Class Beast Soul. Ikinagulat niya ito. Kahit King Class, hindi naman nakakagalaw ang mga kabute. Ang tanging kakayahan nila ay ang maglabas ng lason na hindi naman tumalab kay Hansen. Mabilis na nilinis ni Hansen ang lahat ng kabute at nakakuha pa siya ng 2 Toxic Umbrella Mushroom Beast Souls. Mga weapon-type Beast Souls ang mga ito, pero wala siyang panahon para suriin ang mga iyon. Matapos malinis ang paligid, ginamit niya ang kanyang kutsilyo para hukayin ang paligid ng tuyot na damo. Gusto niyang makita kung ano ang nakabaon doon. Gitling-gitling-gitling. May nakakaalam ba sa inyo kung anong klase ng halaman yun? Tanong ni King Bai sa mga elite ng Extreme King sa paligid niya. Lahat ay malinaw na nakitang may hinuhukay si Hansen pero walang makakilala sa damo. Pati ang mga kabute, hindi nila alam kung anong klaseng xenogeneic iyon. Napakaraming kakaibang halaman sa buong Geno Universe, kaya hindi nakapagtatakang kahit ang mga deified ay hindi rin sila makilala. Pero ang lalong ikinagulat nila ay kung paano nalaman ni Hansen na may mga xenogeneic na halaman sa mismong lugar na iyon. Gitling-gitling-gitling. Habang patuloy sa paghuhukay si Hansen, may lumitaw na kulay purple sa ilalim. Sa una, hindi niya alam kung ano iyon, pero matapos hukayin pa ng kaunti, nakita niya ang buong anyo nito. Isang malaking carrot. Balat nito'y kulay purple at may habang 2 talampakan. May malabuhok pa itong ugat. Iniahon ni Hansen ang malaking carrot at ibinigay kay Bauer. Bauer, kailan mo pa nagustuhan ang pagkain ng carrot? Daddy, kahit nasa bahay tayo? To ay tinatawag na ginseng, sagot ni Bauer habang buhat ang carrot. Ginseng. Gulat ni Hansen. Parang carrot talaga ito. At ayon sa pagkakaalam niya, dilaw ang ginseng. Ito ay kulay purple. Pero kung masaya si Bauer. Huwag mo na isipin mong carrot lang ito, masayang sagot ni Bauer habang nilalaro ang higanting ginseng. Daddy, hukay ka pa. Sigurado akong may iba ka pang makikita. Meron pa. Nagtuloy si Hansen sa paghuhukay. Gitling-gitling-gitling.
Walang audio ang video feed, kaya sina Ice Blue Night King at ang iba pa ay hindi marinig ang pinag-uusapan. Nakita lang nilang iniahon ni Hansen ang carrot at ibinigay kay Bauer. Nagtaka si King Bai at ang iba pa. Hindi rin nila kilala ang carrot. Tulad ng mga kabute, walang kasikat-sikat ang halamang iyon. Mas lalo tuloy silang naging interesado kung ano pa ang mahuhukay ni Hansen. Gitling-gitling-gitling. Patuloy si Hansen sa paghuhukay gamit ang ghost teeth knife. Halos walang makitang ibang bagay kahit nakaukit na siya ng halos 1 metro. Bauer, sigurado ka ba na may laman pa ito? Tanong ni Hansen habang nagpapawis. Meron pa yan, kampanting sagot ni Bauer habang nakaupo sa bato, buhat ang ginseng. Nagpatuloy sa paghuhukay si Hansen. Pagkalipas ng 3 metro, naramdaman niyang may tinamaan ang dulo ng kutsilyo niya. Dahil sa lalim ng hukay, hindi nakita sa kamera ang loob. Kaya sina Ice Blue Night King at ang iba pa ay puro haka-haka lang. Gitling-gitling-gitling. Lalong na-excite si Hansen. Mabilis ang kanyang paghuhukay. Hindi nagtagal, nakita niya ang isang kalasag. Mukhang tower shield. Gawa sa purple na metal na parang tansong kakaiba. Wala itong simbolo at luma na ang itsura. Kita niya ang hawakan nito mula sa loob. Inangat ni Hansen ang kalasag gamit ang isang kamay. Ang bigat naman nito. Pero kung ganito kabigat, siguradong may halaga ito, sambit niya habang pinilit iangat ito. Boom! Pag-angat pa lang niya sa kalasag, isang matinding liwanag na purple ang biglang sumiklab. Parang bulkan na sumabog pataas. Nagulat si Hansen. Nang tumingin siya sa langit, sa loob ng liwanag, nakita niya ang isang napakagandang babae na may katawan ng ahas. Kabanata 2505. Isang sinag ng lilang liwanag ang bumulusok sa langit, at lumitaw sa loob nito ang anyo ng isang napakagandang babae. Ang ibabang bahagi ng kanyang katawan ay may mga kaliskis at hugis ahas, at ang kanyang itim na buhok ay binubuo rin ng mga ahas. Nakapikit ang kanyang mga mata. Siya ay maganda, elegante, malamig, at nakakatakot. Nang makita nina Ice Blue Night King at ng mga deified na miyembro ng Extreme King ang babaeng may anyong ahas sa loob ng liwanag, sila'y nabigla. Ang silhwete ng gana na yan, parang pamilyar, bulalas ng ilan sa mga deified na miyembro ng Extreme King. Ngunit bago pa nila ito masilayan ng maayos, naglaho na ang hugis ng babae sa liwanag. Nawalan din ng liwanag ang kalasag ni Hansen. Nalito siya at tiningnan ang kalasag, sa kanya napansing ang harap nito ay may inukit na larawan ng babaeng nakita niya sa sinag ng liwanag. Ang imahen ay nagpapakita ng kalahating tao at kalahating ahas. Nakapikit ang kanyang mga mata at ang kanyang itim na buhok ay sumasayaw sa hangin, maganda pero nakakatakot. Parang mahalagang gamit ito. Tiyak na isa itong deified xenogeneic treasure, tuwang-tuwang sabi ni Hansen. Mabilis niyang hinaila paakyat ang kalasag mula sa hukay. Nang makita ng mga elite ng Extreme King ang lilang kalasag, nanlaki ang kanilang mga mata sa pagkagulat. Marahang bulong ni Uncle Six, iyan ang kayamanang gana, ang kalasag ng tingin ni Medusa, paanong nangyari ito? Akala natin ay nawasak na ito sa isang labanan ng mga Diyos. Bakit andito pa rin ito? Ang puting aninong iyon, si Medusa, nananatili pa pala ang kalasag ng tingin ni Medusa. Anak ng, bakit nandito pa ang kalasag ng tingin ni Medusa? At nandito pa sa teritoryo ng Extreme King. Bilasan nyo, kailangan nating mabawi ang kalasag. Dapat nating madala pabalik si Hansen kahit anong mangyari. Pero paano natin siya madadala? Ice Blue Knights lang ang naroon. Walang kahit isang deified elite. Sa tingin nyo ba mapipigilan nila si Hansen? At dahil doon, natahimik ang lahat ng elite ng Extreme King. Wala silang magawa kundi ang panoorin si Hansen habang masayang dinadala ang kalasag ng tingin ni Medusa pabalik sa puting balina. Bilasan nyo, sabihan si Fourth Uncle at si Miss Mirror na pabilisin ang kilos. Kailangan nating mabawi ang kalasag na yan. Masama ito. Paanong napunta sa Ice Blue System ang bagay na iyon? Ilang taon na itong nasa teritoryo natin pero ni minsan hindi nila ito natagpuan. Ano ba ang ginagawa ng mga Ice Blue Knights? Aking hari, ako'y taos-pusong humihiling ng pahintulot na pumunta sa Systems of Chaos. Tutulungan ko si Fourth Uncle para patayin si Hansen at mabawi ang kalasag. Ako rin, nais kong pumunta sa Systems of Chaos. Ang Systems of Chaos, na dati ay kinatatakutan, ngayon ay pinupuntirya ng lahat. Samantala, wala namang alam si Hansen tungkol sa kasaysayan ng kalasag. Pero tiyak niyang malakas ito. Tinipon niya ang mga lasong kabute, binuhat si Bauer, at hinaila ang mabigat na kalasag pauwi sa malaking puting balina. Nang makita ng mga pirata si Hansen na bumalik, nanatili silang alerto.
Dama po naman ang maliit na pulang ibon sa balikat ni Bauer, tinatangkang tikman ng hawak niyang malaking ginseng. Akin ito, gigil na wika ni Bauer habang mahigpit na yakap sa ginseng. Hindi na pinansin ni Hansen ang eksena nila at pinaandar agad ang White Whale. Umalis sila sa Ice Blue System at tumungo palalim sa Systems of Chaos. Dahil sa bigat ng kalasag, isinantibi muna ito ni Hansen. Nang makita ito ni Fang Qingyu, napakunot noo siya. Medusa's Gaze. Kuya Fang, kilala mo ba ang kalasag na ito? Tanong ni Hansen. Pwede ba? Totoo ba ito? Ang Medusa's Gaze. Nanginginig sa emosyon si Fang Qingyu habang nakatitig sa kalasag. Ano ba talaga ang Medusa's Gaze? Tanong ni Hansen, naguguluhan. Hinaplos ni Fang Qingyu ang kalasag at nagsalita. Habang tumatakbo ang panahon, nawawala ang mga elite, ganun din ang mga kayamanan. Ngunit may ilang bagay na hindi nalilimutan, mga alamat. Noon, ginamit ng Gana Alpha ang kalasag ng tingin ni Medusa at Purgatory Heaven. Dalawang deified na kayamanan ang nagpaangat sa kanya upang masilayan ang ilawan ng Geno Hall. Kaya't ang Gana ay naging isa sa mga mataas na lahi. Ang Medusa's Gaze at Purgatory Heaven ay ilan sa pinakakilalang deified treasures. Sa tulong ng dalawang iyon, sinalakay ng Gana Alpha ang Geno Hall. Ilang araw silang naglaban doon bago sila napatalsik. Doon nawala ang Medusa's Gaze at Purgatory Heaven. Habang nagsasalita si Fang Qingyu, patuloy siyang humahaplos sa kalasag. Kung ito nga talaga ang Medusa's Gaze, sobrang mahalaga ito. Kayang bilhin ng kalasag na ito ang buong mataas na lahi. Isa itong deified item mula sa digmaan ng mga Diyos. Pero ayon sa alamat, nawasak na ito. Isang elite na nakapasok sa Geno Hall. Gulat na tanong ni Hansen. Kahit si Ancient Water God ay hindi nakatawid sa tarangkahan ng Geno Hall. Ngunit ang Gana, nagawa ito at ilang araw na lumaban. Isa itong nakakatakot na bagay. Halika, silipin natin ng mabuti kung ito nga talaga ang kalasag ng tingin ni Medusa. Tuwang-tuwa si Hansen. Kung isa nga itong deified weapon mula sa digmaan ng mga Diyos, napakahalaga nito. Mayroon na siyang Purgatory Heaven. Kung ito nga ang Shield of the Medusa's Gaze, baka matutunan niya ang sikreto ng Gana Alpha, at baka, makaya rin niyang pasukin ang Geno Hall. Kabanata 2506. Hindi ko sigurado. Narinig ko lang ang tungkol dito. Kung ito nga talaga ang Shield of the Medusa's Gaze, dapat ay kayang bumukas ang kanyang mga mata. Ayon sa alamat, kapag binuksan niya ang kanyang mga mata, kahit ang isang Diyos ay iiyak. Pero napakatagal na noon, maraming nakarinig ng alamat, pero malamang lahat ng nakakita na sa Shield of the Medusa's Gaze ay patay na. Tanging isang immortal lang ang maaaring makapagkumpirma kung ito nga iyon. Kahit sa Thousand Treasures Alliance, baka iilan lang sa matatandang elder ang makakakilala rito, paliwanag ni Fang Qingyu. Nakapag-isip si Hansen. Kung ito nga ang Shield of the Medusa's Gaze, siguradong nakita siya ng Extreme King na kinuha ito. Bauer, ikaw na ang magpatakbo ng barko. Bilasan mo. Kailangan nating makaalis agad. Iniabot ni Hansen ang manibela kay Bauer at dinala ang kalasag sa kanyang silid. Gusto niyang alamin kung magagamit niya ito. Hindi mahalaga kung ito nga ang kalasag ni Medusa o hindi. Kung hindi niya ito magagamit, para lang itong basura. Hinawakan ni Hansen ang kalasag at sinubukang ipasok dito ang Jade Power niya, ngunit tumalbog lang ang enerhiya. Hindi niya mailagay ang kapangyarihan ng Jade Esken sa kalasag. Napakunot ang noo ni Hansen. Sumunod, sinubukan naman niya ang kapangyarihan ng Dangshan Sutra, at sa pagkakataong ito, hindi ito tinanggihan ng kalasag. Nang pumasok ang enerhiya ng Dangshan Sutra, ang ukit ng magandang babae sa kalasag ay nagsimulang magliwanag ng kulay lila. May liwanag na tila naglalaro sa kanyang mga mata, parang bubukas ito. Pero nanlaki ang mga mata ni Hansen. Parang walang hangganan ang kalasag, sinisipsip nito ang kanyang enerhiya. Sa loob lang ng isang segundo, namutla siya. Nawalan siya ng lakas, pero nakapikit pa rin ang babae sa kalasag. May konting liwanag pa ring kulay lila, pero hindi pa rin bumubukas ang mga mata nito. Agad na itinapon ni Hansen ang kalasag. Kung magpapatuloy iyon, baka wala nang matirang buhay sa kanya. Nang ibinaba niya ang kalasag, nawala ang liwanag nito. Muling bumalik sa itsurang luma at medyo sira-sira. Wala na ulit itong buhay. Kahit hindi ito ang Shield of the Medusa's Gaze, siguradong pambihirang kayamanan ito. Kahit ako, hindi kayang buhayin ito. Nakangiting nasabi ni Hansen. Sigurado siyang ito nga ang kalasag ni Medusa. Ngunit medyo naiinis siya na hindi niya ito magamit. Alam niyang masyado pa siyang mahina. Plano niyang subukan ito kapag suot na niya ang Peacock King Soul Robe. Ngayon ay wala pa siya sa mood. Nakakatakot masyado ang alamat ng Medusa.
Hindi niya pa kayang kontrolin ang ganoong kapangyarihan. Baka kapag ginamit niya iyon, masira lahat sa paligid. Sinubukan ni Hansen na ilagay ang Shield of the Medusa's Day sa Destiny's Tower. Mabigat ito, pero naipasok naman niya ng maayos. Makakatipid siya sa abala kung andoon ito. Si Fang Qingyu ay naguguluhan pa rin kung totoo ngang iyon ang kalasag ni Medusa, pero hindi na masyadong iniintindi ni Hansen. Ang mahalaga ay kung magagamit niya ito, kahit anong pangalan pa niyan. Samantala, mabagal pa rin ang paggalaw ng White Whale dahil sa patuloy na pagkukumpuni nito. Patuloy rin itong sinusundan ng mga Ice Blue Knights, at hindi nila ito maligwagan. Si Ice Blue Night King ay nasa barkong sumusunod. Araw-araw, nakatitig siya sa White Whale. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya, parang may kinikimkim siyang sakit sa puso. Pinatay ni Hansen ang isang prinsipe at dinakip ang paboritong anak ni King Bai, pero hindi iyon ang bumabagabag kay Ice Blue Night King. Ang mas masakit, si Hansen ay nakahukay ng Shield of the Medusa's Day sa mismong teritoryo ng Ice Blue Knights. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Ang tiyak lang niya, sana hindi na niya nakilala si Hansen. Parang isang sumpa si Hansen sa buhay niya. Kung mabibigyan siya ng isa pang pagkakataon ng Diyos, papatayin na raw niya si Hansen habang nasa sinapupunan pa lang ito, para hindi na ito makapanakit ng iba. Ang Shield of the Medusa's Days, ilang taon na palang nasa ilalim ng ilong ko yan, at ako, sa tuwing naaalala niya ito, parang pinuputol ang puso niya. Kapitan, may nangyayari sa White Whale. Sigaw ng isang knight. Tiningnan ni Ice Blue Night King ang White Whale sa video feed. Napansin niyang iba na ang itsura nito. Hindi na ito mukhang sirang barko. Ang hull nito ay makinis na, parang isang buhay na nilalang. Naglalabas ito ng kakaibang puting liwanag, at may mga alon na lumalabas mula rito. Bago pa man makapag-react si Ice Blue Night King, biglang pumalo ng buntot ang White Whale. Para itong isdang lumalangoy sa karagatan, mabilis itong nawala sa paningin, tanging ang alon at shockwave na lang ang naiwan. Tulala ang Ice Blue Knights. Nang makapag-react sila, wala na ang White Whale. Kapitan, anong gagawin natin? Hahabol ba tayo? Tanong ng commander. Habuliin. Galit na sagot ni Ice Blue Night King, kagat ang labi. Pero, paano? Balik tanong ng commander. Sumugod na lang. Sagot ni Ice Blue Night King habang naiiyak sa inis. Tapos na ang pagkukumpuni ng White Whale, kaya kayang-kaya na nitong tumakbo sa buong bilis. May ilang bahagi pa itong kailangang ayusin, pero hindi na makapaghintay si Hansen. Hindi niya alam kailan darating si Meng Lai. Kaya habang mas malayo siya sa kanila, mas ligtas siya. Sa kailaliman ng Systems of Chaos, wala ng kontrol ang Extreme King. Kahit si Meng Lai ay mahihirapang hanapin si Hansen. Sa lugar na iyon, maraming grupo ng mga Xenogeneic ang sama-samang gumagala. Mabuti na lang at may White Whale sila. Hindi ito mabutas ng mga karaniwang Space Xenogeneics, at dahil sa bilis nito, madali para kay Hansen na makalusot. Kapag may nakakasalubong silang maliit na grupo ng Xenogeneics, pinapabagal ni Hansen ang White Whale upang patayin ito at makakuha ng Xenogeneic genes. Pati ang mga pirata ay nakapatay ng maraming Xenogeneics. Tuwang-tuwa sila. Dahil sa suporta ng White Whale, hindi sila natatakot matrap. Nasisiyahan silang lumaban. Ngunit hindi na interesado si Hansen sa mga Marquis at Duke. Pinapayagan niyang ang mga pirata ang kumuha ng mga iyon. Ang gusto lang niya ay mga King-class Xenogeneics. Kung malaki ang grupo ng mga kalaban, agad siyang umatras. May mga galactic shrimps na umaabot sa bilyon, napakadelikado kung makasalubong nila iyon. Black Hole Spider. Habang naglalakbay ang White Whale sa isang system, isang dambuhalang gagamba ang nakadikit sa isang planeta ang biglang lumitaw. Parang binalutan ng sapot nito ang buong sistema. Pinabagal ni Hansen ang White Whale upang hindi ito maistorbo. Isa yung deified na nilalang na kahit mga deified elites ay iniiwasan. Ayaw rin ni Hansen na lapitan ito. Habang paalis na sila sa sistema kung saan naroon ang Black Hole Spider, biglang gumalaw ang mga kuko nito. Tumalikod ito at tumingin sa White Whale. Ang mga mata nitong parang itim na butas ay tumitig sa kanila. Kabanata 2507. Delikado ito. Pinatakbo ni Hansen ang White Whale sa pinakamabilis na bilis para makalabas sila sa teritoryo ng Black Hole Spider. Umuusok na ang makina ng White Whale sa sobrang trabaho, pero hindi ito umuusad. Para bang may humihila pabalik sa kanila. Paglingon ni Hansen, nakita niya ang Black Hole Spider na bumubuka ang bibig. Ang bunganga nito ay parang higanteng itim na butas. Lumilikha ito ng puyo sa kalawakan na humihigop sa White Whale papalapit dito. Mamamatay na tayo. May sasadyop ba sa atin?
Ayoko pang mamatay, virgin pa ako, hindi pa ako nakakapag-asawa. Umupo sa sahig si Ningyo, yakap-yakap si Bauer habang umiiyak. Lahat ng pirata ay nanlaki ang mga mata sa takot. Narinig na nila ang tungkol sa Black Hole Spider noon pa. Kahit sa mabagsik na systems of chaos, ito ang nasa pinakataas ng food chain. Todo hataw si Hansen sa bilis ng white whale, pero mas lalo lang itong hinihigop pabalik. Kumiskis ang katawan ng barko sa kalawakan habang hinihila, nagdudulot ng tila mga bulalakaw na kidlat. Pang! Isang asteroid ang biglaang bumangga sa gilid ng white whale. Umiikot ang white whale ng mabilis. Bago pa makaisip si Hansen, tuluyan ng hinigop ang white whale ng itim na butas. Umikot ito ng paulit-ulit sa loob ng puyo, habang ang mga maliliit na bagay ay bumabangga sa barko. Bawat salpok ay naglalabas ng nakabibinging tunog. Ang mga pirata ay gumugulong sa sahig na parang mga talong. Ayoko pang mamatay, sigaw ni Ningyo sa bawat hininga. Kumilos agad si Hansen. Kumapit siya habang umiikot ang barko, ginagamit ang soul robe ng Peacock King para manatiling balanse. Handa na siyang gamitin ang kapangyarihan niya upang makatakas mula sa space vortex. Tumatalon-talon si Bauer sa paligid ng command deck, bit-bit pa rin ang malaking purple na ginseng. Ang pagyanig ay hindi makasira sa balanse niya. Nakaupo sa balikat niya ang Little Red Bird, alertong nakatingin sa paligid. Pang! Ilang segundo pa, nahulog ang white whale mula sa puyo at lumapag sa isang itim na dagat. Ang dagat ay lubhang magulo. Ano tong lugar na to? Bakit may dagat? Bulong ni Hansen habang lumilingga. Ang itim na dagat ay tila walang hanggan. May usok sa paligid, at hindi niya makita ang malayo. Batung! Batung! May mga bagay na patuloy na nahuhulog sa dagat. May mga asteroid, halaman, mga sira-sirang barko, at kahit ilang xenogeneic. Habang tulala si Hansen sa paligid, may isang planeta pang nahulog. Bumagsak ito sa itim na dagat at ang alon na nilikha nito ay nagpalipad sa white whale. Paulit-ulit itong inugoy ng mga alon bago sa wakas ay tumigil. Pero mas nakakatakot ang sumunod na nakita ni Hansen. Lahat ng mga bagay na nahulog sa itim na tubig ay nagsimulang matuno. Nasaan tayo? Sa tiyan ba tayo ng Black Hole Spider? Tanong ni Hansen habang pinapanood ang mga bundok ng asteroid na unti-unting natutunaw. Naku po, tapos na tayo, magiging tae tayo. Ayoko maging tae. Umiyak si Ningyo sa sahig. Kalma lang, hindi naman natutunaw ang barko natin. Sinuri ni Hansen ang hull ng white whale. Ang barko ay parang isang deified creature, kaya't hindi ito tinatabla ng corrosive fluid. Pero hindi alam ni Hansen kung hanggang kailan ito tatagal. Alam niyang kailangan niyang makatakas agad. Doon niya napagtanto na hindi talaga sila inaasinta ng Black Hole Spider. Nagkataon lang na bumukas ang bunganga nito para kumain at sila ang nasakto. Sa kapal ng usok, alam nilang maraming asteroid at planeta ang nalunok nito. Muling kinontrol ni Hansen ang white whale at sinubukang paangatin ito mula sa itim na dagat. Tingin niya, iyon ang panunaw ng nilalang. Dumaan sila sa ulap sa loob ng kung ilang oras. Wala nang bumabagsak na mga asteroid pero wala pa rin silang makitang lagusan palabas. Talagang tiyan nga ba ito ng Black Hole Spider? Sobrang laki naman. O baka ibang dimensyon na to? Bulong ni Hansen sa sarili. Patay na tayo, sigaw ni Ningyu. Napangisi si Fang Qingyu at sinabing, kung tama ang hinala ko, nasa loob talaga tayo ng katawan ng Black Hole Spider. Ang lugar na to ay isang uri ng tiyan. Deified ang spider at may kapangyarihang pangkalawakan. Sakop ng kapangyarihang yun ang loob ng katawan niya. Kung gusto nating makalabas, kailangan nating tuklasin ang space power na nagkukulong sa atin dito. Kung hindi, wala tayong paraan palabas. Paano natin babasagin ang space power dito? Tanong ni Hansen habang nakatingin kay Fang Qingyu. Napailing si Fang Qingyu. Ang lahat ng alam ko tungkol sa Black Hole Spider ay mula lang sa database ng Thousand Treasures Alliance. Haka-haka lang ang lahat. Wala akong kakayahang sirain ang mga kapangyarihan nito. Sana lang kayanin pa ng white whale. Kung hindi, matutunaw tayong lahat. Hindi sumagot si Hansen. Ginamit niya ang purple eye butterfly para silipin ang usok. Nakita niyang gawa ito sa mga substance chains na nabuo ng kapangyarihang pangkalawakan. Pinipilipit nito ang espasyo at ginagawang saradong loop. Hindi pwedeng lumipad palabas sa karaniwang paraan. Pero kailangan pa rin niyang subukan. Hindi nila alam kung hanggang kailan tatagal ang white whale. Kung hindi sila makalabas, siguradong mamamatay sila. Hindi niya binuksan ang weapon systems ng barko dahil kukonsumo ito ng maraming enerhiya. Hindi naman walang hanggan ang energy source ng white whale. Kung maubos ito, hindi na sila makakalipad. Little Red,
Tawag ni Hansen sa Little Red Bird. Alam ng ibon ang gusto ni Hansen. Sumigaw ito at lumipad mula sa balikat ni Bauer. Nagbago ito at naging isang Fire Phoenix, pagkatapos ay lumipad palabas ng White Whale at lumagablab ng apoy sa usok. Ang pulang apoy ay nagsunog sa mga space substance at substance chains. Pero habang nababasag ang mga ito, nabubuksan ang mga puwang sa espasyo. Naging lubhang hindi matatag ang paligid. Halos mahulog sa puwang ang ibon kaya agad itong bumalik. Ganito pala ang isang space element na deified xenogeneic. Malungkot ang ekspresyon ni Hansen. Mas nakakatakot pala ang mga ito kaysa inaakala niya. Kabanata 2508. Mahigit 100 oras nang lumilipad si Hansen sakay ng White Whale, tinatahak ang walang katapusang dagat na nababalutan ng ulap. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin siya nakakahanap ng daan palabas. Ang mga kapangyarihan ng espasyo sa loob ng tiyan ng nilalang ay tila isang higanteng maze ng espasyo, mga tiklop at bitek sa espasyo na napakahirap lagpasan. Ang pinakakinatatakutan ni Hansen ay ang mga bitek ng espasyo na kayang makasugat sa matibay na hull ng White Whale. Kahit ganoon katibay ang barko, nagkaroon pa rin ito ng malalalim na gasgas. Sa kabutihang palad, dala ni Hansen ang Dunction Area at Purple Eye Butterfly. Dahil dito, naiiwasan niya ang mga bitek sa espasyo. Kung hindi, matagal nang napunit ang White Whale at patay na silang lahat. Kahit ganoon, patuloy pa rin ang panganib na kinakaharap nila. Ang tanging magandang balita ay mas mabilis ang pag-repair ng White Whale kaysa sa bilis ng pagkaagnas nito. Ngunit ang pagkukumpuni ng barko ay nangangailangan ng materyales at enerhiya. Kapag naubos ang enerhiya, kamatayan na lang ang naghihintay sa kanila. Dahil dito, lahat ng sakay ng barko ay abot langit ang lungkot. Tanging si Bauer lang ang nagpapasaya kay Ningyu, siya lamang ang may ngiti. Ang iba ay balot ng pangamba. Mabigat ang pasanin ni Hansen. Hindi siya nag-aalala para sa sarili niya dahil maaari naman siyang tumakas pabalik sa mga sanctuary. Ngunit kung gagawin niya iyon, maiiwan sina Ningyu at Fang Qingyu para mamatay. Kuya Fang, kaya mo bang kontaken si Treasure Identifier Elder? Baka matulungan niya tayo. Tanong ni Hansen kay Fang Qingyu na may halong pag-asa. Kinuha ni Fang Qingyu ang kanyang 1G Rubik's Cube. Ngunit ang lahat ng kanto nito ay kulay abo at walang buhay. Walang signal. Sinubukan ko na. Hindi gumagana ang 1G Rubik's Cube dito. Isa rin kasi itong Space Treasure, at ang Black Hole Spider ay isang Space Xenogeneic. Nagkakasalungatan ang mga kapangyarihan nila, paliwanag ni Fang Qingyu habang malungkot ang mukha. Hindi na lang umimik si Hansen. Patuloy niyang ginabayang pasulong ang White Whale. Wala na siyang magagawa kundi hintayin ang susunod na mangyayari. Parang tulala ang mga pirata. Kung hindi lang si Hansen ang kasama nila na lubos nilang iginagalang, baka matagal na silang nabaliw sa takot. Si Ningyu naman, kaunting asar lang mula kay Bauer, iiyak agad na parang baliw. Ngunit sa mata ng mga pirata, iba ang tingin nila kay Ningyu. Nasaksihan nilang naging isang mamamatay tao ito, isang nakakatakot na nilalang. Kahit mukhang marupok siya ngayon, wala ni isa mang pirata ang nangangahas na asarin siya. Ayaw nilang galitin ang natutulog niyang bangis. Tahimik ang lahat hanggang biglang may nakita si Hansen na aninong itim sa gitna ng ulap. Hindi niya makita kung ano iyon, pero malaki itong bagay na lumulutang sa itim na dagat. Napakunot ang noo ni Hansen, ngunit pinaharurot pa rin niya ang White Whale papalapit dito. Wala na silang mas masahol pang kalagayan, kaya baka ito na ang pag-asa nila. Ano yan? Tanong ng isang tripulante nang mapansin din ang anino. Lupa, may lupa. Sigaw ng isa pa. Nag-uumapo sa tuwa ang lahat. Isang hindi kapani-paniwalang tanawin ang lumitaw mula sa itim na dagat. May isang malawak na pulang lupa sa harapan nila, at napapalibutan ito ng mga pulat itim na batuhan at bahura. Kahit mula sa malayo, nakita na agad ni Hansen ang mga kakaibang halaman na tumutubo roon. Pero hindi ito mga karaniwang damo o puno. Sa halip, puro kabute, iba't ibang laki at anyo. May malalaking kabuteng kasing laki ng Ferris wheel, mayroon ding kasing laki ng kwarto, at may kasing liit ng munggo. Makukulay ang mga ito at talaga namang kaakit-akit. Bukod pa roon, maraming kabute ang kumikislap. Pinapailawan nila ang paligid ng ulap at dagat. Parang nanunood ng isang kwento sa fairy tale ang grupo habang nakatitig sa lugar na iyon. Lahat ay manghang-mangha. Kung may lupa rito, ibig sabihin ba hindi tayo nasa tiyan ng Black Hole Spider? Tanong ni Ningyu habang napapawi ang kanyang luha sa pag-asa. Hindi ganoon kasaya si Hansen. Nakakita na siya ng maraming xenogeneic na may mga masa ng lupa at palasyo sa loob ng katawan nila. Kung ganoon kalaki ang Black Hole Spider, hindi nakapagtataka kung may ganitong bahagi sa loob.
Ano man ang katotohanan, kung may tumutubong halaman sa lupaing iyon, ibig sabihin ay may buhay. Bukod pa roon, tila hindi naaapektuhan ng ulap ang lugar ng mga kabute, ibig sabihin, ligtas ang hull ng white whale. Isa na itong magandang senyales. Habang pinalipad niya ang white whale sa ibabaw ng lupaing ito, hindi pa agad bumaba si Hansen. Una muna niyang ikinalibot ang barko sa paligid. Ngunit habang umiikot, lalo lang siyang napatitig sa paligid. Maganda ang lupaing iyon, puno ng makukulay at kaakit-akit na kabute. Pero bukod doon, wala nang iba. Walang hayop, walang ibang halaman, puro kabute lang. Batay sa karanasan ni Hansen, kapag mas maganda ang kabute, mas malamang na ito ay lason. Kaya't ang mga kabute sa lugar na ito ay malamang na napakadelikado. Ano yun? Tanong ni Fang Qingyu habang itinuturo ang kagubatan ng mga kabute. Sinundan ni Hansen ang turo at nakita niya na sa gitna ng kabutihan ay may isang batong bundok. Bilog ito at kahawig ng isang pandesal. Sa tabi ng maliit na bundok, may isang maliit na barkong nakaparada. Mukhang luma at wasak na ito, at hindi alam kung kanino iyon galing. May mga nilalang na naninirahan dito. Sigaw ng mga pirata sa tuwa. Pinaglapit ni Hansen ang white whale sa lumang barko. Ngunit bago pa man sila makalapit, bumukas ang isang pinto at may lumabas na nilalang. Pagkakita ni Hansen sa nilalang, nanlaki ang mga mata niya. Marami na siyang nakita sa buhay niya, pero kakaiba talaga ang nilalang na ito. Maputi ang buong katawan nito, at mga 2 metro ang taas. Parang galit na tigre ang itsura, pero may maliit na kulay rosas na kabute na kumikislap sa tuktok ng ulo nito. Dahil dito, ang mukha ng galit na tigre ay naging cute. Ang kayat naman ng tigre. Sabay yakap sa dibdib si Ningyo, nang angislap ang mga mata. Tumangala ang puting tigre na may kabute sa ulo at tumingin sa white whale sa langit. Binuka nito ang bibig, umikot, at sumigaw ng meow. Nagkatinginan ng lahat sa loob ng white whale. Si Ningyu ay halos matuno sa kilig habang sinisigawan ng scream, sobrang cute. Boom! Bago pa makapagsalita ang kahit sino, tumalon ang tigre at lumapag sa likod ng white whale. Biglang yumanig ang barko. Lumubog ito sa canopy ng kabute, at isang malalim na yupi ang naiwan sa likod nito. Kabanata 2509. Bumagsak ang white whale sa kagubatan ng kabute, at sa tindi ng paglupag nito ay napalipad ang maraming kabute. Huminto lang ito matapos sumalpok sa hanay ng mga kabute na may taas na ilang dosenang metro. Ngunit nang masira ang ilang kabute, naglabas ito ng ulap na may kulay bahaghari. Nang tingnang mabuti ni Hansen, nakita nilang iyon pala ay binubuo ng halos walang katapusang dami ng spores na bumalot sa paligid. Nagalit ang maliit na pulang ibon. Lumipad ito palabas ng white whale at agad na naging isang fire phoenix. Sa sandaling lumaganap ang apoy ng phoenix, naging impyerno ang buong paligid. Nasunog sa abo ang maraming spores ng kabute, at nalibutin ng apoy ang puting tigre na umatake sa kanila. Tumalon ang puting tigre upang makalayo sa apoy. Lumutang ito sa ere, bamuka ang bibig, at bumaril ng mga cannonball papunta sa pulang phoenix. Paglapit ng mga cannonball, napansin ni Hansen na mga kabute pala ang mga ito. Bamuka muli ang bibig ng pulang phoenix at bumuga ng isa pang alon ng apoy. Madali nitong sinunog ang mga kabute, na sumabog at nagbuga ng mga spores na parang fountain. Maganda man ang eksena ng pagsabog, sa loob lang ng ilang segundo ay naglaho sa abo ang lahat ng kabute at spores. Nagpaputok pa ng mas marami pang kabute ang puting tigre. Pero lahat ay ginawang abo ng maliit na pulang ibon. Mukhang natakot na ang tigre sa apoy nito, at napaisip na malas siya sa pagkakataong ito. Nagsimulang tumakbo ang tigre habang hinahabol ng ibon. Go bird brother! Ang lakas mo, sigaw ng mga pirata. Nang makita nilang lamang ang maliit na pulang ibon, tuwang-tuwa silang nagsigawan at sumuporta. Nasunog ang ilang balahibo ng tigre sa apoy ng ibon. Habang tumatakas, umiiyak ito ng meow na parang batang takot. Ang puti nitong balahibo ay unti-unting naging itim sa init. Pagkatapos ay bigla itong yumuko sa lupa at parang drill na naghukay pababa hanggang mawala sa ilalim. Lumipad-lipad ang pulang ibon pero hindi na nito nakita ang tigre. Kaya masayang bumalik ito sa barko. Agad binuksan ng mga pirata ang pinto at sinalubong ang ibon. Ang lakas mo, brother bird. Para kang hari. Umiihi sa takot yung tigre kanina nung nakita ka. Puri ng mga pirata habang sinusuyo ang ibon. Tumayo ang maliit na pulang ibon na mayabang habang nakalapad ang dibdib, waring tanggap na nito ang titulong Kuya Bird. Halatang lumaki na ang ulo nito sa papuri. Umiling si Hansen at sinabing, pati ibon pala, nadadala sa pambabola. Dati inosente lang siya, ngayon bumigay na.
Bagamat kinatatakutan ng buong tripulante ang ibon ay nagpakabait ito nang bumalik kay Bauer. Wala itong kayabang-yabang sa harap ng batang babae. Laminggalinga si Hansen. Bukod sa puting tigre, wala siyang nakitang ibang xenogenic sa paligid. Mukhang ligtas sila sa ngayon, lalo't napaurong ng pulang ibon ang tigre. Kung nabubuhay ang tigre sa isla, malamang kakayanin din nila. Gagawa na lang sila ng plano sa pagtakas sa susunod. Medyo nakahinga ng maluwag sina Fang Qingyu at Ningyu. Kakaiba man ang lugar na ito, mas mabuti na ito kaysa sa itim na dagat. At least, hindi sila mamamatay agad. Pwede kaya kainin yung mga kabute. Mukha silang masarap. Mas maganda ang hitsura, mas nakalalasan. Pero tayo ay mga piratang mataas ang rango. Takot ba tayo sa lason? Habang nag-uusap ang mga pirata, bigla na lang may sumigaw. Nanginginig sa takot, sumigaw ito ng, kabute. Ano bang kinakatakot mo? Laganap naman ang kabute rito, natatawang sagot ng isa. Pero napatitig pa rin sila sa piratang sumigaw. Halatang gulat na gulat ang pirata. Nanginginig ang daliri habang itinuturo ang kasama at sinabing, may kabute sa ulo mo. Niloloko mo lang ako. Paano magkakaroon ng kabute sa ulo ko? Hindi naniwala ang pirata. Pero nang haplasan niya ang ulo niya, bigla itong natigilan. Tiningnan ni Hansen ang ulo ng pirata, may kabute nga. Puti ito at parang itlog ang hugis. May kabute sa ulo ko, umiyak sa takot ang pirata. Ano bang kinakatakot mo? Baka nahulog lang yan galing kay Brother Bird, sabi ng dating kapitan habang hinatak ang kabute. Aaray! Ang sakit! Wag na! Sigaw ng pirata habang kinakaladkad siya ng kasama. Pero ayaw pa rin matanggal ang kabute. Mukhang nakakabit ito sa anit. Napakunot-noo si Hansen. Sinuri niya ang ulo ng lahat. Laking gulat niya nang makitang lahat sila ay may kabute sa ulo maliban kina Bauer at ang maliit na pulang ibon. Iba-iba ang laki at kulay ng mga kabute. Gamit ang junction area, tinignan ni Hansen ang kabute sa kanyang ulo. Kasing laki ito ng kamao, itim na itim at parang payong ang hugis. Malaki ang takip nito, pero manipis ang tangkay. Pinakakatakot sa lahat, ang ugat ng kabute ay nakabaon sa loob ng ulo niya, parang baging na bumalot sa utak. Tiningnan ni Hansen sina Ningyu at Fang Qingyu. Ganoon din ang itsura nila. Ang kay Ningyu ay makapal at may pink at puting takip. Ang kay Fang Qingyu naman ay parang rainbow na may mga polka dots. Iba-iba ang kabute ng bawat isa. Pero gamit ang junction area, nakita ni Hansen na lahat ng kabute ay nakakabit sa utak nila. Anong klaseng kabute to? Sigaw ng isang pirata habang tinaga ito gamit ang kutsilyo. Kaunting sugat lang sa kabute, napasigaw na agad siya sa sobrang sakit at gamulong-gulong sa sahig. Ayoko maging kabute tao, sigaw ni Ningyu habang tinitingnan ang sarili sa salamin. Umiiyak siya habang nilalapitan ni Bauer. Pero maganda ang kabute mo, Little Miss Ningyu. Pwede kang sumali sa Mushroom Beauty Contest. Sabay ngiti ni Bauer. Ayoko maging kabute tao, at lalong ayoko sa mga pa-contest. Sigaw muli ni Ningyu. Sinubukang hilahin ni Hansen ang kabute sa ulo niya, pero agad sumimangot. Para bang hinihila niya ang sarili niyang utak. Sobrang sakit, halos mapasigaw siya at namutla ang mukha. Brother Fang, alam mo ba kung anong klaseng kabute ito? Tanong ni Hansen. Pumuti ang mukha ni Fang Qingyu. Sinubukang hilahin ang sariling kabute, pero sa huli na pailing siya at sinabing, wala akong ideya kung ano to. Sa dami ng xenogeneic parasitic mushroom sa universo, lahat ng nalalaman ko ay ginagamitan ng spores na hinihinga papasok sa baga. Pero ngayon lang ako nakakita ng kabuteng tumutubo sa mismong ulo. Kabanata 2510. May mga kakaibang kabute sa ulo ni Hansen at ng iba pa. Ang mga parasitikong halamang ito ay tila naging bahagi na ng kanilang katawan. Kapag nasaktan ng mga kabute, pati utak nila ay masasaktan. Wala silang ideya kung ano ang dapat gawin. Walang makaisip ng paraan para tanggalin ang mga kabute sa ulo nila. Nagkatinginan lang silang lahat, walang kasiguraduhan kung anong susunod na hakbang. Buti na lang, bukod sa pagtubo ng mga kabute sa kanilang ulo, wala pang ibang kakaibang nangyari. Bakit kaya walang kabuteng tumubo kina Little Captain at sa maliit na pulang ibon? Gumamit ba sila ng espesyal na teknik? Tanong ng mga pirata na may pag-asang nakatingin kina Bauer at sa maliit na pulang ibon. Espesyal ang katawan nila, sagot ni Hansen. Hindi sila pwedeng pamahayan ng parasitiko. Hindi sila kagaya natin. Biglang naglaho ang pag-asa ng mga pirata sa sagot ni Hansen. Malungkot silang napatingin sa mga kabute sa kanilang ulo, sabay buntong hininga. Meow!
Habang lahat ay nalulugmok sa depresyon, bigla silang nakarinig ng pamilyar na tunog mula sa kagubatan ng kabute. Mula sa malayo, lumitaw ang puting tigre sa gitna ng kagubatan. Mayabang ang ekspresyon nito. Halos parang tao ang itsura nito habang tumatawa na parang kontrabidang baliw. Nakangisi ito, labas ang ngipin, at parang maluha-luha na sa kakatawa. Ngayon lang nakita ni Hansen ang isang tigre na tumawa ng ganoon kasama. Kung alam nito ang tungkol sa mga kabute sa ulo nila, tiyak na ito ang may pukana. Galit na lumipad ang maliit na pulang ibon papunta sa tigre. Pero nang lumapit ito, agad na nagtago ang puting tigre sa ilalim ng lupa. Hindi nasusunog ng Phoenix Fire ang lupa, at walang nakakaalam kung anong materyal ang bumubuo rito. Tinawag ni Hansen pabalik ang maliit na ibon. Tiningnan nila ang mga kakaibang bato sa paligid. Mukha itong metal pero parang jade din. Hindi nila alam kung anong klase ng materyales iyon. Mag-ani kayo ng ilang kabute. Tingnan natin kung pwedeng kainin, utos ni Hansen sa mga pirata. Captain, may kabute na nga kami sa ulo. Paano kung tumubo pa sa buong katawan namin pag kinain pa namin yan? Reklamo ng isang pirata habang umiiyak. Tigil ang drama. Sundin nyo na lang, seryosong sagot ni Hansen habang nakakunot noo. Nag-aatubili ang mga pirata. Natatakot silang pamahayan palalo ng kabute, at natatakot rin silang biglang lumitaw ang puting tigre at atakihin sila. Isang hakbang lang ang tinungo nila palayo, hindi sila lumalayo sa white whale. Bumuga ng apoy ang maliit na pulang ibon sa likod nila kaya napasigaw sila sa gulat at nagsilabasan agad ng barko. Nanginginig sila habang namumulot ng kabute. Hindi sila lumayo masyado. Pagka-uwi, ipinagluto ni Hansen ang mga kabute at ipinrito ito ng kusinero. Pagkatapos maluto, natulala ang mga pirata sa kanilang mangkok. Walang may gustong kumain. Nagkatinginan lang sila. Anong tinutunganga nyo dyan? Kainin nyo na yan, ngiting sabi ni Hansen. Captain, hindi po kami gutom? Promise po, sa loob ng isip nila, ikaw, bakit ayaw mong kumain? Hindi natin alam kung gaano tayo katagal dito. Kapag naubos ang pagkain natin, kakainin nyo rin yung mga kabute o magugutom kayo hanggang mamatay. Pero huwag kayong mag-alala, karaniwang kabute lang ang mga ito. Hindi kayo mamamatay. Tawa ni Hansen. Alam ni Hansen na matagal pa bago sila makaalis sa lugar na iyon. Captain, pwede po bang hintayin muna naming magutom kami bago namin kainin? Mahinang tanong ng isa. Sa tingin mo, ngumiti si Hansen ng palihim. Naintindihan ng mga pirata na wala silang ibang pagpipilian. Baka may mangyaring masama pag kinain nila ito, baka mamatay o masaktan. Pero kung hindi sila kumain, baka si Hansen pa mismo ang gumawa ng masama sa kanila. Kaya't napilitan silang isubo ang kabute. Nakapikit, nanginginig, at tila nagdadasal pa. Noong una, parang ayaw nila ang lasa. Pero pagkatapos ng ilang nguya, bigla silang naliwanagan. Captain, ang sarap po pala. Ang fresh. Sigaw ng isa. Wala namang nangyaring masama. Walang bagong kabute ang tumubo. Nananatili lang sa ulo ang tanging kabute nila. Dahan-dahan lang. Matagal kayong kakain yan, paalala ni Hansen. Alam na ni Hansen na hindi lason ang mga kabute. Kung hindi siya sigurado, hindi niya ito ipapakain sa kanila. Hindi mula sa lupa ang mga kabuteng nasa ulo nila. Galing ito sa spores ng mga kabuteng ibinuga ng puting tigre. Malinaw na kapangyarihan ito ng tigre. Pero hindi pa rin alam ni Hansen kung anong epekto ng kabuteng iyon sa kanilang ulo. Paminsan-minsan ay bumalik ang puting tigre at umuungol kay Hansen na tila nang-aaser. Alam ni Hansen na natatakot pa rin ito sa maliit na pulang ibon kaya hindi ito lumalapit sa white whale. Lumabas si Hansen at nagtungo sa lumang barko kung saan galing ang tigre. Sira-sira na ito at kalaw-angin ang loob. Halos puro kabute ang tumubo sa mga bahagi ng kahoy. Walang ibang buhay sa barko. Nakakita lang si Hansen ng mga lumang punit na kasuotan. Malaki ang pinsala ng barko, at posibleng ang tigre ang may kagagawan nito. Pumunta si Hansen sa command deck ng barko. Sa kabutihang palad, buo pa ang black box. Dinala niya ito pabalik sa white whale at sinubukang i-play ang laman nito. Pero nadismaya siya agad. Bagamat mukhang buo ang mga disk, mukhang nasira na ito sa pagdaan ng panahon o dahil sa kuryente. Walang disk ang gumagana, hindi rin ito ma-repair ng white whale. Sinubukan ni Hansen ang bawat isa, walang gumana. Nakakita rin siya ng luma at sirang communicator. Inalis niya ang memory card, at buti na lang nabasa ito ng white whale. Natuwa si Hansen. Pagtingin niya sa screen, may nakita siyang 37 video sa memory card. Wala nang iba. May label ang bawat video, mula 1 hanggang 37.
Magkakasunod at kumpleto ang mga file. Binuksan ni Hansen ang unang video sa kanyang silid. Gusto muna niyang panoorin ito ng mag-isa kahit ano pa ang nilalaman. Mimi, halika kay mama. Agad narinig ni Hansen ang tinig ng babae. Sa video, isang puting-kuting ang dahan-daang lumalakad. Halatang bagong pang-anak, at ang lugar ng video ay ang lumang command deck ng barko. Malinaw na ang babae ang nagre-record. Nang marinig ni Hansen ang boses nito, parang pamilyar. Alam niyang narinig na niya ito noon.